Sir, may pumapara sa gitna ng daan. Mag-stop po ba ako? Si Delvin nang mapansin na biglang paglitaw ng isang tao sa may di kalayuan. Napaangat naman mula sa pagkakaupo sa likod si Caleb nang marinig ang tinura ng kanyang driver. Bakit may pag-alagalang tao sa ganitong oras sa loob ng subdivision? Di yata't may nakapuslit na masamang loob sa napakahigpit na security sa main gate? Just go on. Utos niya dito. Puro mayayaman tao ang nasa loob ng Upwork. Baka umaakto lamang ang tao sa harapan at may planong mangidnap. May party pa naman sa loob at maraming mayayaman tao ang dumalo. Sir, babae po ang pumapara. Tura ni Delvin nang makalapit sila sa kinaroroonan nito at mailawang mabuti. Napatingin naman siya sa harap at napakunot ang kanyang noo nang maalala ang babaeng nakabungguan niya ng balikat habang papasok sa may gate ng mga Dominguez. At ang reason kung bakit umiiyak ang kanyang pinsan kanina sa party ng boyfriend nitong sa Ivan. Stop! Bigla iutos niya sa kanyang driver at muntik siyang mapasubsob sa likuran ng upuang nasa harap. Sorry sir, nabigla po ako. Okay lang po kayo? Agad naman paghingi nito ng paumanhin sa biglang pagtapak nito sa brake. Balikan mo. Sa halip ay utos niya dito. Sigurado po kayo? Baka mamaya kidnapper yan, sir. May pag-aalalang tura ni Delphine ngunit sinunod din ito ang kanyang utos nang hindi siya umiimik. Umatras ito sapagkat nalagpasan na nila ang kinaroroonan ng babae at kitang-kita niya mula sa bintana na halos magtatalon ito sa tuwa habang patakbong sinalubong ang pag-atras ng kanilang sakyan. Agad itong kumatok sa harapang bintana at may pag-aalinlangan pang tumingin sa kanya si Delphine bago ibinaba ang bintana. Sir, baka pwede po akong makasakay hanggang sa labas ng main gate. Kanina po ako naglalakad pero wala naman po palang dumadaan taxi dito. Please po. Narinig niyang pakiusap ng babae at nakikita niya mula sa bintana ang pagdaop ng dalawang palad nito habang hawak ang mga magkapares na sapin sa paa. Automatic na napadpad ang mga mata niya sa paa nito at napataas ang kanyang kilay nang makitang wala itong suot na sapatos. Pakiusap po, kahit hanggang sa main gate lang. Turan pa nito kung kaya't napatingin sa kanya si Delphine. Tanungan niya ito at hindi naglaon na excited na itong umupo sa tabi ng driver. Maraming salamat po sa inyo. Hindi magkamayo ang pagpapasalamat nito na may kabit ng seatbelt. Walang anuman, miss. Saan ka pala nagaling? Narinig niyang tanong ni Delphine dito. Diyan lang po, may dinaluhang party. May klintura ng babae at tumango naman ang kanyang driver. Wala ka bang dalang sasakyan? Si Delphine na parang may ganang mag-interview. Nagpahatid lamang po ako sa aking kapatid. Hindi ko naisip na wala palang pumapasok na taxi dito. Tugon nito. Hindi ka taga rito kung ganun? Naku, hindi po. Ordinaryong mamamayan lamang po ako. Mabilis na pahayag ng babae at napangiti siya na may pagkasarkastiko habang nakikinig dito. Ordinaryong mamamayan? Hindi halata. Isa din siguro ito sa mga gold digger bitch na gusto makapasok sa mundo ng mga mayayaman. Hindi nga katakatakang ganoon ang inakto niya sa kasintahan ng kanyang pinsan kanina. Akala siguro nito ay saseryosohin siya ni Ivan kung pinakitaan man siya ng konting interes. Hindi naman niya masasisi si Ivan kung nagka-interes siya dito sapagkat kakaiba din ang taglay nitong ganda. Hindi man ito pansinin dahil sa kasimplihan ngunit kapag tititigan mo ng mabuti ay parang hindi ka makakawala sa taglay nitong kakaibang aura. Naatas niya sa sarili kanina. Hindi niya sinasadyang tingnan ito. Nagsorry kasi ito nang mabunggo niya sa gate kahit siya ang may kasalanan and just rolled her eyes imbis na mag-skandalo dahil sa kawalan niya ng response. Marami mga babae ang nagiging OA just to get his attention but this one doesn't care about his existence. He just let him pass peacefully kung kaya't na-curious siyang tingnan ito. Sabi nga niya, hindi ito pansinin because she's like any ordinary girl. Or maybe she doesn't want to be noticed. She dressed nicely despite her simplicity, not unlike sa karamihang babaeng bisita sa party na all dressed in glamour and elegance just to show off. She looked sweet and polite because she bowed to everyone while her sweet smile attached to her face. No doubt that the prettiest face wears the prettiest smile, as they say. She became prettier and prettier in his eyes, and he can take it off on her, not until she sweetly hugs Ivan in the back and kisses him in the cheek. Halos mapamura siya sa pagkabigla or disappointment, rather. Kaya pala hindi niya ito nakitaan ng kahit na konting interes sa kanya because she's eyeing for another man and no other than the birthday celebrant and his cousin's boyfriend. Saan way ka?
Narinig niyang tura ni Delphine dito kung kaya't napatingin siya sa kanyang driver dahil mukhang may balak pa yatang ihati dito. Sa e-homes po. Medyo may kalayuan dito pero bababa na lamang po ako sa main gate. Tugon nito. Ah, doon ka nakatira? Company ni boss ang developer doon na. Tama-tama, doon kami dadaan papuntang airport. Parang na-excite pa si Delphine ngunit nakimkim nito ang bunganga ng pangunutan niya ng noo nang magtama ang kanilang mga mata sa rearview mirror. Ganun po? Hindi po ba nakakaya na makikisakay pa po ako hanggang doon? Sad nito. Hindi, saka doon talaga ako dadaan para iwas traffic. Si Delphine at ngani-ngani niya itong kutusan. Kailan pa naging pala desisyon ng kanyang driver? Thank you po. Ako nga po pala si Kylen. Pagpapakilala nito at walang kasinlawak ang ginawang pagngiti ni Delphine. Tawagin mo nila akong Delphine. At hindi na ituloy ni Delphine ang sasabihin sapagkat may pagbabantang minulagaan niya ito. At driver ng amo kong walang kasing gwapo at kasing bait. Patuloy nito kalakip ang bahagyang pagtawa. Hello po Kuya Delphine. Kinagagal ko po kayo makilala. Salamat sa kabaitan niyo. Sana'y dumami pa ang katulad ninyong handang tumulong kahit sa alanganing oras. Tura nito at may pagmamalaking ngumiti ang kanyang driver. Sa tabi na lamang po Kuya Delphine. Yung pangatlong bahay po ang amin. After 5 minutes ay narinig niyan tura ni Kylen. Nag-slow down naman si Delphine at ilang sandali lamang ay huminto na ito sa harap ng pangatlong bahay. Napatingin siya sa labas kung saan lihim niyang pinasadahan ng tingin ang sinabi nitong bahay nila. Isang hindi kalakihang up and down at hindi naman pahuhuli sa ganda ang design. Not bad para sa isang ordinaryong mamamayan na tulad ng sinabi nito. Sa bagay lahat naman na nakatira sa e-home ay nasa middle class ang pamumuhay. Or else paano nila ma-afford ang bumili ng lupa sa subdivision kung naghihikahos sila sa buhay. Batay sa kanilang datos ay mga desenteng pamilya ang mga nakatira dito. Kung hindi mga professionals ay mga OFWs at mga small-scale entrepreneurs. Maraming salamat po ulit Kuya Delphine. Mag-iingat po kayo palagi. Lalo na po sa pagdodrive. Magalang na paalam ni Kylen bago binuksan ang pintuan sa harap. Salamat din Kylen. Walang anuman. Ani Delphine habang nakangiting nakatingin sa pababang babae. Nang tingnan niya ito sa labas mula sa bintana ay nakasuot na sa paa ang hawak nitong sandals kanina. Kumaway pa ito kay Delphine bago isinara ang pintuan. Pagkatapos ay biglang rumihistro ang lungkot sa maganda nitong mukha. Nakita pa niyang napahilamos ito sa mukha bago lumakad palapit sa hindi masyadong mataas na gate. Tara na po sir. Halos napaigtad siya mula sa pagdungaw sa bintana nang marinig ang boses ni Delphine. Bakit ba kasi hindi ka pa umaalis? Pasuplado niyang turan dito ngunit muntik niya itong hampasin ang bahagyang tumawa ng nakakaloko. Magaganda po mga ordinaryong tao ano sir? Buska pa nito. The hell I care. Now move. Ikaw may kasalanan kung hindi ko maabutan ng flight ko. Pagbabanta niya kung kaya't mabilis nitong pinasibad ang sasakyan. Ate, nandito ka na agad? Halos kararating ko lang sa pagdating sa iyo Gulat na turan ni Lance nang makita siyang pumasok sa may pinto. Nasa sala ito at kasalukuyang gumagawa ng drawing ng bahay. Oo, sumakit ang ulo ko kaya umuwi na ako. Saan niya napilit ikinubli ang labis na kalungkutan. Sina Mark at Carl, tulog na ba sila? Turan pa niya upang mabaling sa iba ang pagtingin ng kapatid na sa ngayon ay nakatitig na sa kanya. Pumasok na sa room nila. Sigurado kang okay ka lang? May pag-aalalang turan nito at tumango siya. Okay lang ako. Iinom lang ako ng gamot at mawawala din ito. Sige na, pasok na ako sa kwarto ko. Pahayag niya pagkatapos ay nagmamadali na niyan tinungo ang hagdanan. Baka makahalata pa ito. Ayaw niya mag-alala ang kanyang mga kapatid kaya kung ano man ang nararamdaman niya sa ngayon ay sa kanya na lamang iyon. Pagdating niya sa itaas ay binuksan pa niya ang kwarto ng dalawang kapatid. Tulog na si Carl at inayos niya ang kumot nito. Pagkatapos ay binigyan niya ng halik sa noo bago lumabas sa kwarto nito. Si Mark naman ay may hawak pang libro nang mapagbuksan niya ito at tila nagulat din sa mabilis niyang pagdating. Nakauwi ka na kaagad ate? Takang tura nito at tumango siya kasabay ng bahagyang pagngiti. Bakit hindi ka pa natutulog? May exam ka ba bukas? Wika niya dito at nag-inat muna ito bago umiling. Di pa ako inaantok ate, magbabasa na lang muna ako. Tugon ng kapatid at nginitian niya ito. Kaya naman sobrang galing ng kapatid niyang ito dahil ginagawang libangan ng pagbabasa. Okay, punta na ako sa kwarto ko. Good night Mark. Pahayag niya at kumaway ito. Night ate, I love you. Tura nito kung kaya't nakangiti siyang umalis sa pintuan ng silid nito.
Tahimik lamang at mukhang supladito ang kapatid niyang ito, ngunit pagdating sa kanya ay super sweet nito. Sweet naman silang tatlo sa kanya at ramdam na ramdam niya ang pagmamahal at respeto ng mga ito sa kanya. Hindi gumagawa ng hakbang ang mga kapatid niya kung hindi sinasabi sa kanya o kinukuha ang opinyon niya. Pagpasok niya sa kanyang kwarto ay biglang sumakit ang kanyang ulo, kaya dagli niyang tinanggal ang damit at itinutok ang katawan sa shower. Ngunit natapos siya sa pagliligo ay parang mas lalong lumalala ang pananakit ng ulo, kaya bumaba siya at kumuha ng gamot sa medicine cabinet at nagtungo sa kitchen upang kumuha ng maiinom. Pagkainom niya ng gamot ay naupo muna siya sa harap ng mesa habang pinapakaramdaman ang sarili. Napahawak siya sa noo nang maalala ang nangyari sa party ni Ivan, kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi pa rin siya makapaniwalang may girlfriend ng iba ang minamahal niyang lalaki at nanunuot ang sakit sa kanyang puso. "Sorry ate." Maya-maya ay biglang yumakap ang kapatid sa kanyang likuran at mabilis niyang pinunasan ang mukha. "Okay lang ako. Sumakit lang ang ulo ko." Saad niya na pilit ikinukubli ang pag-iyak, ngunit mas lalo lamang siya nitong niyapos at hinalikan ng ulo. "Nang dahil sa amin nagkaproblema kayo ni Kuya Ivan. Sorry." Ani ng kapatid niya kung kaya't hindi na niya napigilan ang pagdaloy ng kanyang luha. "Ano ka ba? Wala naman kayong kasalanan. Bakit ko humihingi ng sorry?" Saad niyang bahagyang tumawa kahit patuloy ang pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata. "Nasaktan ka tuloy ng dahil sa amin." Patuloy pa nito kaya hinarap niya ito pagkatapos ay hinawakan ang kamay ng kapatid. "Wala kayong kasalanan, okay? Marahil ay hindi nga kami para sa isa't isa ni Ivan. Isa pa, he deserves someone better." Saad niya at napatitig ito sa kanya. "Paano ka?" Si Lance at hindi niya naiwasang umiti ng mapait. "Kayo ang priority ko sa ngayon, kaya masaya na ako kung nakikita kong masaya kayong tatlo." Pahayag niya at napayakap ulit sa kanya ang kapatid. "Thank you ate. Promise, sisikapin kong makapagtapos para ako naman ang magtatrabaho para sa ating lahat." Ani ng kapatid at nakangiti siyang yumakap din dito kasabay ng pagtapik sa likuran nito. "Magtatrabaho tayong dalawa. Mag-iipon. Alam mo naman na napakataas ng pangarap ng isa nating kapatid." Saad niya at napakamot ito sa ulo habang nakatawa. "Oo nga, kaya ba natin magpaaral sa Harvard?" May pag-aalalantura nito at kahit malabo pa sa gabi nag-thumbs up siya dito. "Kaya yan, wala lang." Mas malakas pa sa kalabaw ang fighting spirit niya at natatawang umiling-iling ang kapatid. "Sir, nandito na po ang mga documents ng mga applicants. Baka gusto niyo pong tingnan muna bago sila pumasok isa-isa." Ani Mrs. Santos kay Caleb, kasabay ng pag-abot nito sa mga naka-folder na files ng mga applicants. Naiinip na yata ang CEO sa paghihintay ng secretary nito at ito na nag-volunteer para mag-interview sa mga aplikante. "Let me check. Ilan sila lahat?" Tura ni Caleb kasabay ng pagkuha sa folder na hawak ni Mrs. Santos. 12 po silang lahat, sir. At nag-confirm po silang lahat na pupunta." Tugon ni Mrs. Santos at tumangutango ang boss pagkatapos ay isa-isang pinasadahan ng mga resume ng mga aplikante. After 5 minutes ay nagbigay na si Caleb ng hudyat kay Mrs. Santos na pwede nang pumasok ang mga ito for interview. Pagkakita pa lamang sa unang applicant ay hindi na niya nagustuhan ng sobrang ikli na palda nito, kaya agad niya itong dinismiss. Ang pangalawa naman ay nagpapakyut sa pagngiti-ngiti kaya tulad ng una ay hindi rin tumagal sa harap niya. Ang pangatlo naman ay masyadong mababa ang neckline ng inner nito at kitang-kita ang cleavage kaya halos hindi pa nakakaupo ay pinalabas na niya ito. Ang panlima ay masyadong makapal ang makeup kaya tulad ng mga nauna ay agad niyang pinalabas din kaagad. "Excuse me sir, may humabol po na applicant. Endorse daw po ni Attorney Garcia. Kung pwede daw po sumingit dahil umexit lang daw po siya saglit sa work niya." Bigla ay sumingaw ang ulo ni Mrs. Santos sa may pintuan. "Sabihin mo pumila siya. If she can't wait, pwede na siyang umalis." Pasupladong pahiyag niya. Nainis siyang bigla. Hindi porke may nag-endorse sa kanya ay nag-expect ng special treatment. Sa inis niya ay pinabagal niya ang pag-interview. Kahit wala siyang bet sa mga ibang pumapasok na aplikante. Okay naman ang mga credentials na mga ito kaso wala siyang magustuhan upang maging secretary niya. Pagkatapos ng 12 applicant ay nag-break muna siya at nagbasa ng mga document ng 30 minutes bago nagbigay ng hudyat kay Mrs. Santos upang papasukin na ang huling dumating. Ni hindi siya nagtaas na mukha nang narinig ang pagbukas ng pintuan at maging ang pagbati nito nang makalapit na sa harap ng kanyang mesa.
Hindi niya nagustuhan ang ginawa nitong paghingi ng special treatment kung kaya't nanatili siya sa pagbabasa at hinayaan tumayo ito sa harap niya ng 10 minuto. In fairness, ito lamang ang nakaslak sa mga pumasok sa kanyang opisina upang magpa-interview. Tell me about yourself. Sa wakas ay turan niya habang nakafocus pa rin ang mukha sa binabasa. Good morning, sir. I'm Kaylin Esperanza, 24 years old. Panimula nito at bigla siyang natigilan pagkarinig sa pangalan nito. Pag-angat ng kanyang mukha ay pasimple siyang umayos mula sa pagkakaupo at mariing tumingin sa mukha nito habang nagpapakilala sa sarili. She looks so fresh and simple. Nakalugay lamang ang hanggang balikat nitong buhok at konting blush on lamang ang nasa pisngi. Samantalang parang natural na pink lamang ang kanyang mga labi. Nakaslaks ito ng gray na kung saan nakatuck in ang puting inner nito na halos natakpan ng skin. Hanggang sa punong leeg nito na pinatungan din ng kulay gray na blazer at pinaresan ng halos 3 pulgada yata ang taas ng kulay gray ding closed shoes. Wala din itong kolorete sa mga kuko at halos mapataas ang kilay niya dahil ang iiksi ng mga kuko nito. Parang ito lang yata ang babaeng nakita niya na hindi mahaba ang kuko at walang magandang tinta. That's all, sir. And thank you. Narinig niyan tura nito. Agad siyang napakumpas sa mga daliri kahit wala siyang naintindihan sa mga sinabi nito. Okay, what do you think of me? Straight niyang pahayag at halatang nagulat ito. Sorry, sir. Hindi yata makapaniwala sa narinig kung kaya't inulit niya ang kanyang sinabi. I said, what do you think of me? Turan niya habang tumitig sa mukha nito. In my point of view, sir, you are a dignified and respectable person. Saan nito at naitaas niya ang kanyang kilay? Sa isip niya hindi man lang ba nagandahang lalaki ito sa kanya? In your wildest dream, don't you find me attractive and potential to be your boyfriend? Wika niya at halatang natigilan ito at nanlaki ang mga mata. No, sir. Sad dito at ramdam niya ng init ang kanyang mukha. Ano ito? Sinik at hindi man lamang nakaramdam ng ano sa kanya samantalang halos lahat ng mga babaeng lumalapit sa kanya ay ang gustong makuha ang atensyon niya. What then? Hindi niya napigilang magsungit dito. Pasensya na, sir, pero trabaho po ang dahilan kung bakit po ako nandito at hindi po ang paghahanap ng boyfriend. Sad dito kung kaya't mas lalong tumaas ang kanyang kilay. Sa itsura nito ay tila hindi man lamang niya nakitaan na may dating siya dito. Sa hindi niya may paliwanag na dahilan ay nakaramdam siya ng pagkainis dito. Good. This office maintains decency and does not condone bitches act. You can go. Pagdidismiss niya dito. I'll give the result to the HR and they will be the one to contact you for the result. Saad niya nang hindi ito agad tumalima. Pagkarinig sa sinabi niya ay napilitan itong tumango pagkatapos ay biglang rumihistro sa mukha ang tila kawalan ng pag-asa. Ganoon pa man ay nagpasalamat ito sa kanya pagkatapos ay bahagyang yumuko bago tinungo ang pintuan ng kanyang opisina. Halos hindi maipaliwanag ni Kaylin ang nararamdaman pagkalabas sa opisina ng CEO ng Del Mundos Holdings. Parang nawalan siya ng pag-asang makakapagtrabaho siya bilang secretary. Labis-labis ang panghihinayang sa dobleng pasahod. Napakalaking tulong kasi para sa kanilang magkakapatid ang malaking sahod upang matugunan ang pangangailangan nila araw-araw, lalong-lalo na sa pag-aaral ng mga kapatid. Pagpasok niya sa elevator, pababa ay napabuntong hininga siya at isinandal ang likod sa wall nito. Pagkatapos ay lupaypay ang balikat na tila wala sa sariling nakatingin sa taas. Mabuti na lamang at mag-isa siyang lulan dito kung kaya't feel na feel niya ang pagsasandi. Kung bakit naman kasi ganoon ang mga katanungan na nag-interview sa kanya? Sigurado bang CEO ang lalaking iyon? Imbes na yung mga kakayahan niya, ang tinanong nito ay para namang schoolboy na tinatanong kung attractive ito at may potential itong maging boyfriend niya. Diyos ko Lord, kung ibang babae lamang siguro siya, wala nang tanong-tanong. Napakagwapong lalaki kaya nito at kung hindi lamang siguro siya broken-hearted at may pananagutan sa mga kapatid, ay hinayaan niya ang sariling mag-swoon dito. Mabuti na lamang at hindi niya priority ang panlalandi kung hindi ay baka nasabi niya dito ang totoo. Pagdating sa ground floor ay mabibigat ang mga paang inihakbang upang lumabas sa bumukas na elevator. Wala na talaga siyang pag-asa pa na makabalik pa dito kaya kailangan niya mag-isipan ng additional na pagkakakitaan. Baka patusin na rin niya ang pag-online selling pero hindi naman siya mahilig sa social media. Ay, baka kailangan na talaga niya mag-abroad pero paano niya mababantayan ang mga kapatid niya? Punong-puno
ng kung ano-ano ang kanyang isip na mag-ring ang kanyang cellphone. Alam niya isa sa mga kapatid niya ang tumatawag dahil bukod kina Ivan at ang ninong niyang si Attorney Garcia ay ang mga ito lamang ang madalas na tumatawag sa kanya. May problema na naman kaya ang isa sa mga ito? Napabuntong hininga siya ng malalim pagkatapos ay napailing na lamang. Kasabay ng paghagilap ng cellphone sa hawak na minibag. Napakunot noo siya sapagkat new number ang nakarehistro sa screen. Nagatubila pa siyang sagutin iyon, baka yung makulit na home credit na naman pala ang tumatawag at nag-o-offer na mag-avail ng mga gadget. Miss Kaylin Esperanza? Narinig niyang turan ng boses babaeng nasa kabilang linya. Nagulat pa siya kung bakit kilala nito ang full name niya. Yes, ma'am. At tubiling tugon niya. Hi, this is Mrs. Santos, HR personnel of Del Mundo's holding company. You are chosen to be the CEO secretary. Can you come back in the office for your orientation and briefing? Tura ng nasa kabila at hindi siya makapaniwala sa narinig. Gusto niyang sumigaw at magtatalon sa tuwa ngunit nasa lobby siya at may mga pag-alagalang empleyado at gwardya. Mrs. Esperanza? Untag na nasa kabilang linya. Yes, ma'am. I'm coming right away po. Thank you very much. Masayang pahayag niya dito. Okay, I'll wait for you at the HR office. See you. Tura nito pagkatapos ay nawala na ito sa ere. Sa labis na kasiyahan ay napatingin siya sa may itaas kasabay ng taimtim na pagbigkas ng thank you Lord. Pagkatapos ay tinungo din agad ang elevator upang umakyat ulit papunta sa HR office. Pagdating niya sa HR office ay agad siyang nakita ni Mrs. Santos at sumalubong agad ito sa kanya. Mrs. Esperanza, mabuti naman nandito ka na agad. Nakagiting tura nito na tila nawala ang lahat ng agam-agam sa buhay pagkakita sa kanya. Yes ma'am, palabas pa lamang po kasi ako sa building nang tumawag kayo. Sad niya at mas lalo lumawak ang pagkakangiti nito. Mabuti kung ganoon. Halika't maupo tayo doon. Tura nito sabay turo sa isang mini conference room sa loob ng opisina. Ay, sana naman ikaw na talaga magtatagal na secretary ni boss. Hopeful na wika ni Mrs. Santos at ngumiti siya ng bahagya sabay dalangin sa Panginoon na sana nga. Matindi ang kanyang pangangailangan kaya hanggat maaari kahit maging secretary siya ng CEO hanggang makatapos ang kanyang mga kapatid. Sana nga po ma'am, kailangan ko po ang trabahong ito. Sinserong pahayag niya at tumangutango ito pagkatapos ay isinanyas na maupo. Mabuti kung ganoon, Mrs. Esperanza. Kaya dapat gawin mo lahat ng sasabihin ko sa iyo upang tumagal tayong pareho sa trabaho. Nakatawang pahayag nito at nahawa din siyang natawa ng bahagya. Ito ang company rules. Pwede mong basahin mamaya pero since sa CEO ka na-assign, may mga karagdangang rules na hindi mo dapat kalimutan. Una, wag kang magkaka-crush sa CEO. Panimula nito at halos mahulog siya sa kinaupan dahil sa nakakatawang rules nito. Alam natin na magandang lalaki si sir pero wala tayong karapatang i-crave siya. Meaning, kung crush mo man siya, huwag mo na ituloy dahil masasaktan ka lang at mawawalan ka kaagad ng trabaho. Patuloy pa nito at hindi niya napigilan ang ngumiti. Guwapo naman talaga ang CEO kaso hindi naman siya nagka-crush dito. Pangalawa, wag mo siyang ngingitian. Baka ma-misinterpret niya ang pagngiti at mawawala sa iyong trabahong ito. Wika nito at nakatawang kumunot ang kanyang noo. Huh? Kahit pagngiti, bawal pala sa opisina ng CEO. Pero sige, kung part yun ng kanyang trabaho, ang importante, susweldo siya na malaki. Pangatlo, wag ka magsusuot ng daring na damit, yung lumalabas ng cleavage at yung halos kita na amputan sa iksi ng palda. Yan, yung suot mo na yan, ganyan na lang palagi para safe. Pahayag pa nito, sabay turo sa kanyang suot at napatango-tango siya dito. Hindi naman talaga siya nagsusuot ng mga ganoon damit dahil palagi lamang siyang nakaslacks kung pumasok sa trabaho. Kung may inner ay halos hindi pakita ang kanyang leeg. Pang-apat, huwag mong budbura ng makakapal na makeup yung mukha mo. Hindi yan ma-appreciate ni sir. Kasi mas mabuting ganyan na lamang kasimple. Total maganda ka naman kahit wala yatang makeup. Dagdag pa nito at tumango lamang siya. Panlima, huwag kang lumalapit sa kanya kung hindi kanya tinatawag. Pure employee lamang inyong relasyon at wala nang iba pa. Nakuha? Tura nito at mabilis siyang tumango dito. Kuhang-kuha po, ma'am. Saan niya kasabay ng pag-thumbs up kung kaya't napangiti ito ng napakalawak. Mabuti kung ganoon dahil tumataginting na 50,000 pesos ang iyong buwan ng sahod. Plus, mga iba pang incentives. Ani Mrs. Santos at sobrang nanlaki ang kanyang mga mata. 50,000 pesos? OMG!
Hindi siya makapaniwalang ganoon kaagad kalaki ang starting salary niya. Na-excite na tuloy siyang magtrabaho agad sa napakalaki ng kanyang motibasyon. Oo, kaya wag na wag mong kalilimutan ang mga sinabi ko sa'yo. Ani Mrs. Santos at dagli siyang tumango dito. Yes ma'am, hindi ko po yun kakalimutan. Pagsusure niya dito at ito naman ang tumango-tango. Pagkatapos nitong sabihin ang mga do's and don'ts bilang secretary ng CEO ay inumpisahan naman itong sabihin kung ano-ano naman ang mga gagawin niya bilang secretary ng kanilang boss. Hapon na nang matapos ang kanyang orientation kay Mrs. Santos pero kahit hindi pa oras ng uwian ay pinauwi na lamang siya upang makapaghanda para sa first day ng kanyang service sa opisina ng CEO. Tumuloy agad siya sa elevator. Sa dinami-dami ng sinabi nito ay tila sumakit ang kanyang bato kung kaya't napahawak siya at bahagyang hinilot habang hinihintay ang pagbukas ng elevator. Pagbukas nito ay halos suminto sa pag-function ng kanyang utak dahil nakatayo sa loob ang CEO habang nakapamulsa. Hindi niya mawari kung ano ang tamang approach niya dito. Ngingiti ba siya o sisimangot? Or babatiin ba niya ito o huwag na lang? Gosh, naghalo-halo ang mga paalala ni Mrs. Santos sa kanya at ang tamang etiquette na alam niya. Are you going in or not? Narinig niyan tura nito sa bariton ng boses. Kalakip ang sobrang pangungunot ng noo. Sorry sir, I'm going in. Kabadon turan niya, kasabay ng pagbaw. Pagkatapos ay mabilis na tumayo sa kabilang gilid. Napakagatlabi siya nang mapansing naka-open pa rin ang pinto kung kaya't nakayuko ang ulong lumapit siya sa pindutan at pinindot ang close button. Saka pa simpleng bumalik sa kinatatayuan kanina. I guess, Mrs. Santos told everything you must know and do. Halos mapatalon siya sa gulat nang biglang magsalita ito na hindi malamang lumilingon sa kanya. Yes sir. Mabilis niyang pahayag ng habang hawak ang kanyang dibdib. Good. Now get ready. We're going to attend a meeting. Tura nito at halos lumaki ang kanyang mga mata. Agad-agad? Sir? Hindi niya napigilang bulalas dito. Are you deaf? Supladong saad nito at nakimkim niya ang kanyang bibig. No sir. Mahinang tugon niya at nakita niya sa reflection nito sa wall ang sarkastikong pag-smirk nito pagkatapos ay sumeryoso ang mukha. Pagbukas ng elevator ay bastan lamang itong lumabas at dire-diretso ang lakad habang malalaki ang mga hakbang na patungo sa exit door ng building. Nawindang man ay halos patakbo siyang sumunod dito hanggang sa bukanan ng pinto. Muntik pa niya itong mabangga sa likod dahil bigla itong huminto. Mabuti na lamang at mabilis niyang naipreno ang sarili. Sa lapit niya ay naamoy niya ang napaka-fresh na amoy nito. Hindi niya alam kung dahil sa pabango nito o natural na scent ng katawan nito. Why don't you write in your bio that you sniff like a dog? Narinig niyang tura nito at kagyat siyang napalayo sa likod nito habang naramdaman na sobrang pag-iinit na mukha. Magsasalita pa sana siya ngunit bigla itong humakbang paalis nang huminto ang magarang sakyan sa kanilang harapan. Stop daydreaming. Get in the car. Pasigaw nitong pahayag bago lumulan sa nakabukas na sasakyan. Bigla siyang naalimpungatan at mabilis pa sa alas 4 ang paglapit sa sasakyan. Agad siya lumulan upang maupo sa tabi nito ngunit nakitang biglang tumaas ang kilay nito kung kaya't paatras siyang bumaba para ilipat sa may harap. Nagulat siya nang mapagsino ang driver na nagbukas ng pintuan sa harap para sa kanya. Kuya Delphine! Walang kasinsaya niyang pahayag at nakangiting nagbaw ito sa kanya. Pasok na dali! Nakatawang pahayag nito at bago pa mabagot ang boss nila sa loob ay agad siyang tumalima kahit gusto niya makipag-usap at kumustahin ito. Pagdating nila sa parking lot ng isang mamahaling resto ay agad bumaba si Delphine upang pagbuksan ng pintuan ang CEO. Bumaba naman agad ito pagkatapos ay walang salitang tinungo ang entrance ng resto. Kung hindi lamang sumenya si Delphine kay Kaylin ay hindi pa siya kumilos upang sundan ng kanyang bagong boss. Sa haba ng bias ng mga legs nito ay napakatuli nito maglakad kumpara sa bias ng isang 5'2" na katulad niya kung kaya't halos tumakbo na naman siya upang makahabol dito. Don't get inside. Narinig niyang utos dito bago ito pumasok sa pintuan ng resto. Para naman siyang sasakyan na biglang nagpreno pagkarinig sa instruction nito habang hinabol na lamang ng kanyang tingin ang pagpasok ng CEO. Nang mawala ito sa kanyang paningin ay napabuntong hininga siya ng malalim pagkatapos ay napailing na lamang habang tumitingin sa paligid. May nakita siyang upuan malapit sa entrance door at napagpasyahan niyang doon na lamang niya hihintayin ang kanyang boss. Akala niya mapapasabak siya agad sa pagiging secretary. Yun pala ay gagawin pala siyang guard sa labas ng resto.
Noong una inaaaliw pa siyang lumingalinga sa paligid. Puno ng sosyal na kainan ng street na iyon at ibang-iba ang nakikita niyang ambience. Ngunit hindi nagtagal ay nabagot siya. Sa kakatingin, kung kaya't inilabas niya ang kanyang cellphone at nagsimulang i-text sa mga kapatid. Ilang minuto na lamang at mag-aalas 5 na kaya pinaalalahanan niya ang mga ito na mag-iingat sa pag-uwi. Nahagip din ang paningin niya ang number ni Ivan dahil isa din ito sa pinapadalhan niya ng paalala tuwing hapon. Ngunit napangiti na siya ng may pait nang maalalang hindi na siya parte ng buhay nito at sinimulang burahin ang itinipan nitong mensahe para dito. Kaylin? Halos nalimpungatan siya sa ginagawa ng marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Nagangat siya ng muka mula sa pagtipa sa cellphone at nagtatanong ang muka na luminga sa paligid. Bigla siyang napatayo nang makita si Ivan habang nakatayo sa may bukana ng resto at sa ngayon ay nakatingin sa kanya.